Breaking news, ipakukulong daw po at ipadadakip na si Senator Bato syempre sa kapulisan ng Pilipinas at ipapabitbit papuntang The Hague. May kasama na si Tatay Digong nito sa kulungan or detention facility. Happy ba kayo? Dapat ba kayong maging happy? Na natutuloy at kine-execute talaga ang Oplan Eliminate the Enemies, mga kababayan. Ito yung pasabog ni Miss Maharlika noon, Oplan Eliminate the Enemies. And then VP Sara heard about Operation Romanov, same thing. And then itong bago mag-election, ito pong Oplan Horus na mismong si Mangga ang nagpasabog. Sa pagkakaalam ko, yung Oplan Horus na pinublish ng isang print media ng Pilipinas na 78 pages daw po yun at isa sa mga pages or maybe summary ng Oplan Horus ay ipakulong si Senator Bato at si Senator Bongo at kasama dyan si VP Sara. Kasama din po dito si PNP Chief noon na pumalit kay Senator Bato na si Oscar Albayalde. Sino bang nauna? But isa doon, right? Pero pang isa, mga kababayan, na kasama dyan, 4 sila yun sa Oplan Horus, Senator Bato, Senator Bongo, Oscar Albayalde, maybe another PNP Chief, and then VP Sara. Sabi ni VP Sara, nakita niya yung listahan ng mga ipakukulong. Sa ICC mismo niya nakita nung dumalaw siya kay PRRD. Nakita niya ang listahan, nasa hulihan ang pangalan ni VP, pero pwede nilang i-tweak yung listahan or baguhin and lagpasan yung ibang mga nauuna sa listahan, si VP Sara daw ang target. So medyo na-booking yon, baka hindi nga itinuloy, pero syempre, stick to the plan ang mga yawa, ang mga demonyo, lahat ng bumabatikos, lahat ng dikit kay PRRD ay patatahimikin, gigipitin, at ipakukulong. Kung hindi man tanim kaso, ipabitbit talaga. Kasi ang pagpapakulong kay Senator Bato ay magsosolidify ng kaso ni Tatay Digong sa ICC. Kumbaga yung kanyang taga-execute ng Oplan Tukhang at War on Drugs na si Senator Bato nung siya ay PNP chief pa, at yung iba pang mga PNP chief noon, ay naipakulong. Therefore, ayan nga, 'di ba? Sabi nga ng iba, may nag-post nito na hindi raw po mangyayari. Hanapin ko nga. Babasahin ko. Kasi may rule 59 ang ICC, right? Basahin ko lang Hold on. Hindi raw pwedeng gawin ito. Ano hindi gawin? Nagawa na nga kay Tatay Digong. Diba under Rule 69, hindi pwedeng ipabitbit si Tatay Digong? But still, naipakulong ang tatay natin. So pwedeng diversionary tactic ito, no? Para ito mapag-usapan muna. Hinahanap ko yung post Ayan. Basahin ko lang mga kababayan. Meron kasing Rule 69 ba? 69 tuloy. Baka 65. Dali, basahin ko lang. Posted by Pebbles Duque, one of the Noisy 37, isa sa mga inimbitahan ng lower house na mga political bloggers, and dati po siyang parte ng Duterte administration. 59, Rule 59, sabi ni Pebbles Duque, Bato cannot be arrested just that. Hindi basta-bastang maaresto. Rule 59 of ICC is in existence and must apply with this procedure. Under the new rules, no Filipino citizen may be surrendered to any foreign or international tribunal without judicial process. Rule to ng ICC. Any future attempt to arrest or transfer them without a Philippine court order will be in violation of these rules and of the Constitution's due process clause. Obvious na minamadali nila bago yung new rules na proceeding. So, ibig sabihin, minamadali, parang nga may pabitbit si Senator Bato. Okay, may rule na ganito ang Korte Suprema ng Pilipinas, right? Extradition, and also may rule din ng ICC na hindi pwede basta isosurrender ang Pilipino. May surrender si Tatay Digong. Ano pang inaasahan nyo? Kung si PRRD nga naipakulong, ito pang si Senator Bato, Presidente ng Pilipinas, dating Pangulo ng Pilipinas, minamahal at gustong protektahan ng mga Pilipino, ang ending na isurrender. Si Senator Bato pa ba ang hindi isosurrender ng mga demonyo sa Pilipinas? Ng gobyernong iwi? Pabor sa kanila. Si Senator Bato nanalo nung nakaraang election together with Senator Bongo. Natalo ang kandidato ng iwi. Diba? Karibal pa nga sa posisyon, may mga natalong kandidato sa Ngiwi.
May kalaban si Senator Bato at kilalang dikit kay PRRD. Okay? Siya ang PNP chief panahon ni PRRD. O, ayan. Arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa inilabas na raw ng ICC. Kasi may sabi na fake news ito mga kababayan. Posted by News 5. Basahin ko lang ha. ICC issues arrest warrant versus Senator Bato. Sabi raw ito ni Bonjing Rimulya. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa ayon mismo sa kay Ombudsman Boying Rimulya ngayong Sabado, November 8. Si De La Rosa ang dating hepe ng PNP, Philippine National Police or PNP nang inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs. Una na nag-issue ng arrest warrant ang ICC laban kay Duterte na nakakulong na sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity. So, again, pag binitbit si Senator Bato, baka mamaya, baka kailangan talaga si Senator Bato dun eh. Baka mamaya i-pressure siya ng ICC. Okay, nakakulong ka na dito. Malay natin, di ba? Nakakulong ka na dito. Gusto mong makawala? Umamin ka na meron kayong mga nilabag na international laws. O, pag umamin ka na may mga pinapatay kayo, na inutusan ka ng presidente na gawin yan, o, laya ka na. Kasi ituturo mo yung most guilty. Magte-testify ka against a mastermind ng crimes against humanity. O di mamimili ngayon si Bato, lalaya o sasamahan na lang si PRRD sa kulungan. Hindi na ito tanong kung mabibit-bit or hindi, mga kababayan. Ito ay tanong kung ano ang gagawin ni Batong sakripisyo. Willing ba siyang samahan for a lifetime si PRRD doon? Or babaliktad siya para sa paglaya? Yun. Ngayon mga kababayan, paano kaya hindi ito mangyayari? Sabi nga ni Kumaring Yu Chang, Senator Bato, huwag kang umasa sa immunity mo dyan sa Senate. Na porke nasa Senado ka, nasa jurisdiction ka ng Senate, nasa loob ka ng Senado, hindi ka pwedeng lusubin ng kapulisan kasi hiwalay nga yan na sangay ng gobyerno. Okay, hiwalay ang executive ni Ngiwi na under sa kanya yung mga kapulisan at mga kasundaluhan or men in uniform. Hiwalay ang Senado at lower house being the legislative department, hindi pwedeng pakialaman ni Ngiwi o ng departamento niya ang Senate. Kasi di ba nagtago dati si Trililing sa Senate? Si Trililing ba yung nagtago before? Tapos hindi siya pwedeng lusubin? Tama? Nagkanlong si Trililing sa loob ng Senado? Diyan sa Rojas Boulevard ba yan? Papuntang MOA yan, di ba? Papuntang Mall of Asia, yung Philippine Senate. Bukod pa yung ginagawang bagong building malapit sa BGC. O hindi pa naman doon nag-oopisina ang mga senador. Diyan pa rin naman sa somewhere there in Rojas Boulevard, right? O. So, magtatago ka ba to sa loob ng Senado or magtatago ka sa Mindanao? Kasi for sure poprotektahan ka ng mga Mindanaoans. Just like what they did for Pastor Apollo Quiboloy, kaya lang, nung ginipit-kipit na at nilusob na at naghukay na sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound ang mga kapulisan, sumuko, nag-volunteer na sumuko si Pastor Quiboloy para wag nang, 'di ba, may mapas lang pang KOJC members kasi may namatay na nga noon. May nagbuwis na ng buhay, may namatay, I think tear gas or inatake sa puso. So, baka ganyan, gipitin ang pamilya mo, Senator Bato, 'di ba? Baka ganun nga, iharas nila para lumabas ka. So ano bang dapat gawin ni Senator Bato, mga kababayan? Magtago siya kasama ang kanyang pamilya, mag-abroad na rin katulad ni Spokesari Roque para huwag gipitin at tuluyang makulong. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.